Lalangin po tayo. Ama naming Diyos, mangusap po kayo sa amin. Kami na pinili mo. Kami pala, O Diyos, ay mga pinakamahusay mong gawa. Bawat isa sa amin ay DIY ng Diyos na buhay. Bawat isa po sa amin ay gawa ng Diyos na buhay. Pinakamahusay na gawa. At kami, Panginoong Hesus, ay pinili mo na in advance. Meron kang inihanda sa amin na good work. Kaya kami, Panginoong Hesus, ay nakakaranas ng paghahanda sa iba't ibang anyo ng kalagayan. Ng iba ay maganda, ang iba ay hindi sa aming paningin, ang iba ay magaang, at sa iba naman ay kabigatan. Ngunit ang lahat ng iyan ay bahagi ng iyong paghahanda upang maganap namin ang pagkatawag mo sa amin at matanggap namin ang inihanda mong napakaganda sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Bahagi po ng binasa natin sa Efeso 2:10, pansinin niyo po yung salitang in advance. Pinili tayo ng Diyos na meron siyang in advance na plano. Kahapon, may sinata po akong stage show. Sabado. Kasi po doon sa amin, nakita ko, nagtatayo siya ng stage sila. At sabi ko, para sa inyong stage, may palabas daw doon na beauty pageant. No? At ang mga lalahok ay mga third sex. So, sa madaling salita, magkakaroon sila ng hanggang alas 7 ng gabi, hanggang alas 5 na yon. At sila po ay nakaharang sa gitnang-gitna ng aming barangay. Ibig sabihin, no, wala nang halos makakadaan sa sakyan. At kung kami may pupuntang prayer meeting, hindi na po kami makakagarahe sa loob. So, tinanong ko yung organizer. Yung organizer, ako po ay umaga pa lang, humingi na po ng pasyensya sa mga tao. Wala namang problema, sabi ko. Kinahanap ko na lang permit. Walang permit. Yung oras pa lang yon, kukuha ng permit. At nangako, dadalhin daw sa bahay namin. Hindi na po ako nakapagtalo. Malayong malayo po sa Diyos na buhay. Ang Diyos na buhay, bago pa mag-umpisa ng mabuting gawain sa ating buhay, meron na siyang kompletong plano. Meron na siyang kompletong permit, kompletong disenyo, bago ka patawagin ng Diyos. Bago ka pa niya iligtas, meron ng nakaguhit na napakaganda at napakalinaw na gagawin sa iyo ang Diyos. Naniniwala ka ba dyan? Ang sabi nga sa Jeremiah ay ayaw lumabas si Jeremiah. Thank you, Brother Harold. Dalawa na ang jacket niya. Harold ayaw umandar. Ayan. Okay? Ang sabi po dito sa Jeremiah 1:5. Tingnan nyo mabuti, ha? Jeremiah, bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita. Ganda, no? Bago pa tayo ipagbuntis at bago ka isinilang, hinirang na kita para maging propeta sa mga bansa. Naniniwala po ba tayo na may plano na ang Diyos sa atin bago pa tayo isilang? Bago pa tayo lumabas sa mundong ibabaw, pinili na tayo ng Diyos. May plano na sa atin ng Diyos. At may gagawin na sa atin ng Diyos. At naniniwala ko, maganda yung plano na yan ng Diyos. Hindi plano ng kahirapan, hindi plano ng
karamdaman, hindi plano ng kabiguan, kasawian, kamalasan. Napakagandang plano. Sapagkat ang Diyos kapag gumawa ay napakaganda. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko. Ganda, no? Hindi plano lang. Ano daw yan? Mga plano. Ibig sabihin, maraming plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Maaring nasa sinapupunan pa lang ako ng nanay ko, itong anak kong ito, isang araw, papupugiin ko to. Hindi, ibig sabihin, magiging pastor to. Ayan. Tingnan mo mabuti yung katabi mo. Alam mo ba, isang araw, maaaring kasama na sa plano ng Diyos, makakasakay sa eroplano ang katabi kong ito. Kasama sa plano, ang anak kong ito magkakaroon ng magandang bahay. Kasama sa plano, ang mga anak ng anak kong ito magiging doktor at inhinyero. Kasama sa plano, sa buhay ng anak kong ito, na siya ay makakapag-asawa ng foreigner. Wow, sino yan? Sino ba mga dalaga at binata? Malay mo, Brother Joshua, ang mapangasawa mo ay foreigner. Maaaring hindi pa natin nakikita ang magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Maaari mong sabihin, paano pong plano na yan? Napakahirap po ng kalagayan ko, lagi po akong gipit. Huwag ka tumingin sa laman ng bulsa mo. Tumingin ka sa pag-ibig at katapatan ng Diyos na buhay. Alam mo ba, kahit wala kang pera, pwede kang makapagpatapos ng pag-aaral ng anak? Pwede kang makapagpagawa ng bahay? Pwede kang makapag-abroad at mamasyal? Wala kami masyadong budget, nakapasyal kami. At pagdating namin sa Canada, sa Amerika, ilang beses kami nag-e-aeroplano. Para bang may sarili kaming aeroplano. Walang imposible sa Diyos. Ngayon, ang sabi niya, alam ko kung paano kong tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan. Pastor, hirap na ako sa karamdaman ko. Pastor, hirap na ako sa kalagayan ko. Hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan natin ngayon. Kung ano po ang kinakaharap ng bawat isa. Pero kapatid, hindi aksidente nandito ka ngayon. Gustong sabihin sa iyo ng Panginoon, tumawag ka sa Kanya at hindi pa huli ang lahat. May maganda kang mararanasan sa mga darating na araw. May gagawin sa iyo ang Diyos. Gustong sabihin sa iyo ng Panginoon, kaya ka nandito dahil gusto niyang marinig, may plano sa iyo ang Diyos. At siya lang ang nakakaalam kung paano niya tutuparin ito. At ito, sigurado ko sa ikabubuti. Maring hindi maganda yung pinagdadaanan mo ngayon, pero hindi matatapos dyan ang iyong buhay. Kahit na, sabi nga ni Jesus kay Lazarus, sabi ng Panginoong Jesus doon sa magkapatid, sino yung magkapatid? Si Maria at saka si Marta. Sabi ng magkapatid, Panginoon, pumarito kayo agad sapagkat ang mahal niyong kaibigang si Lazarus ay may sakit. Pumunta ba agad ang Diyos? Hindi siya pumunta. Bakit hindi siya pumunta? May plano ang Diyos. Hindi porke na-delay ang panalangin ng Diyos ay denial. Hindi porke denial, walang pakialam ang Diyos. May plano ang Diyos at susuprasihan niya yung mga minamahal niyang sumasampalataya sa Kanya. At ang sabi ng Panginoon, hindi magwawakas sa kamatayan ang karamdaman ni Lazarus. Hindi nagpunta ang Panginoon, ilang araw siya na-delay. 4 na araw.
may sakit, hindi agad pumunta, kasi hindi lang pagagalingin si Lazarus ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, muli niyang bubuhayin si Lazarus. Kaya kapatid, kung medyo na-delay yung hinihiling mo sa Panginoon, kapit ka lang. Huwag kang bibitiw. Dahil hindi magwawakas sa kabiguan ang hinihiling mo sa Panginoon. Hindi mapupunta sa baliwala ang mga luha, ang mga pag-iyak mo sa Panginoon. Ang pagpapakaumbaba mo sa Diyos ay magbubunga ng tagumpay at kasaganaan at kagalingan sa iyong buhay. Huwag ka lang susuko, lalo kang magpuri, lalo kang sumamba, lalo kang sumimba, at lalo kang kumapit sa Panginoon. At pagkalipas nga ng 4 na araw, nakalibing na si Lazarus. At sabi ng saan nyo nilagay si Lazarus? Sabi nung magkapatid, Panginoon, kung nandito ka, hindi siya namatay. Saan nyo siya nilagay? Panginoon, 4 na araw na siyang nakalibing. Tanggalin nyo yung takip ng libingan. Ha? Gulat na gulat sila. And to cut the story short, sumigaw ang Panginoon, Lazarus! Lumabas ka! Yung bang 4 na araw, may amoy na, wala pa. Sipin mo, no? Hindi magtatapos sa kamatayan. Hindi magtatapos sa kabiguan ang iyong buhay. Walang pinalanong kasawian, kabiguan, ang Diyos sa buhay ng kanyang mga tinawag. Hindi ka nilikha, hindi ka ginawa para mapahiya, para matalo at paglaruan ng kadiliman. Hindi ka tinawag, pinlano at ginawa para ikaw ay ibuli ng mga demonyo. Ikaw ay tinawag ng Panginoon para itaas ng Diyos na buhay. Para sa pagtataas niya sa iyo, maluwalhati ang Panginoong Hesukristo. At kung ikaw ay nasa karamdaman, nasa kahirapan, maluluwalhati ang katotohanan ng merong Diyos na buhay sa pamamagitan ng pagtatagumpay niya sa iyong buhay. Kaya kapatid, laban lang. Huwag kang bibitiw. Magpatuloy ka sa Panginoon. Hindi ka mapapaya. Hindi ka mabibigo. Sabi ng Panginoon, alam ko mga plano ko. Ngayon, eto. Bakit ang pamagat natin is preparation? Preparation kasi yung pinagdadaanan natin ngayon, maaaring hindi natin gusto. Hindi natin gusto yung pinagdadaanan nating hirap, kagipitan, utang dito, utang doon. Sino ba gustong mangutang? Kayo ba lagi niyong gustong mangutang? Ba't ka ba nangungutang? Wala po, gusto ko lang. Ha? Hobby lang, hobby. Habit. Wala naman gustong magipit eh. Wala naman gustong magka-problema. Talaga lang hindi maiwasan. Pero mga kapatid, gustong sabihin sa inyo ng Panginoon, negative man o hindi maganda, huwag kang bibitiw sapagkat nangyayari yan for a preparation. Preparation to fulfill God's plan. Isaiah 46:4. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang iyong buhok. Inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Sindi dito maputi na ang buhok. Si Jerwin, puti na ang buhok mo. Ako, meron na ako, nagtina lang ako. Nakatalaga na ang Diyos, alagaan tayo at iligtas hanggang sa pumuti na ang ating buhok. Ano ibig sabihin nun? Nung bago ka pa isilang, hanggang sa pumuti ang iyong buhok,
nakatalaga na ang Diyos na bantayan tayo. At lahat ng nangyayari sa atin, bahagi ng tinatawag na preparation. At saka, pag sinabi ng preparation, kapatid, ito'y mapipiga ka. Ito yung masasaktan ka. Ito yung masusubukan ka. Handa ka pa bang magpuri? Handa ka pa bang sumamba? Handa ka pa bang magpasalamat kahit matindi na yung problema mo? Ikaw ba ay bibitiw kapag may babigat kang pagsubok? Kapag hindi pa natutupad ang hinaantay mo sa Panginoon? Ikaw ba ay magpapatuloy? O ikaw ba ay magtatampo? Ayoko na nga sa Diyos na yan! Hindi totoong may Diyos! Ikaw ba ay magpupuri? Ikaw ba ay sasamba? Panginoon, ay anong mangyari? Mamahalin kita at sasambahin. Panginoon, dinggin mo man ako, hindi. Sa pagtapon sa akin sa apoy, hindi magbabago ang aking pananampalataya sa inyo. At yung tatlong magkakaibigan, tinapon sa apoy. At sabi nung hari, teka, tatlo yung tinapon natin sa pugon, ba't apat ang nakikita ko? Sapagkat yung ikaapat ay ang Diyos na buhay. Kapatid, sa gitna ng iyong pinagdadaanan, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos na buhay. Dahil tungkulin niya na tayo ipagpalain. First, there is a plan. Sabihin niyo, plan. Then, the preparation. And then, after preparing us, after God has prepared us, we can expect to perform well. For if we know well, we do well. If we know well, we can do well. Si Joseph, the dreamer, nakapanaginip po siya. Na siya ay yuyukuran ng kanyang mga kapatid. Pero ang ginamit ay dayami. Ang ginamit ay yung mga trigo. Merong isang malaking trigo na niyuyukuran ng mga kapwa trigo. At kinuwento niya yun sa mga kapatid niya. At sabi niya, niyuyukuran ako ng mga trigong hawak nyo. At yung trigo ko ay nasa gitna. So lumalabas dun sa panaginip niya, mayroong pahiwatig ang Diyos na mayroong plano ang Panginoon, itataas siya. At pagkatapos, nakapanaginip na naman siya. Ano yung napanaginip niya? Sa pangalawang pagkakataon, ang napanaginip niya ay maging ang buwan at ang araw at ang mga bituin, yumuyuko sa kanya. At hindi niya ito maintindihan. Ano tong panaginip na to? To the point, kinuwento niya sa kanyang magulang at kapatid. Inay, inay, itay, itay. Nakapanaginip ako. Ang buwan at ang araw at mga bituin sa paligid ko, yumuyuko sa akin. Kakaibang panaginip. Nagalit yung tatay. Sabi ng tatay, ano ba yung panaginip mo? Ano ba ibig sabihin niya? Patabi ako at ang nanay mo at ang iyong mga kapatid ay luluhod sa'yo! Mga kapatid, laging ang plano ng Diyos pagtataas. Wala siyang plano na ibagsak ang sino man sa atin. Ang binabagsak lang niya, sino? Yung nagmamayabang. Hindi ko kailangan mag-pray. Kaya ko to! Hindi ko kailangan magbasa ng Bible. Matalino ako! Hindi ko kailangan umatin ng cell group, umatin ng Bible study, makinig ng Word of God! Kaya ko to! High school graduate ako! 2 master degree ko! Kaya ko magtagumpay sa sarili kong talino at lakas! Ba't ako magbababad sa Word of God? Ba't ako magbababad sa panalangin? Bakit ako magda-daily devotion? Kaya ko magtagumpay? Yan ang tao.
Kailangan mo ng balian ng buto. Kailangan mo ng balian ng hininga. Ano ka namatay niyan? Nabali ang hininga? Ang daming matatalino. Alam niyo ba ang Pilipinas? Ang Pilipinas, ang daming matalino. Yung ating mga mambabatas, mga senador, grabe ang tatalino niyan. Grabe sa talino ang ating mga opisyales. Pero bakit nangungulela tayo? Nasa third world pa rin tayo. Kapatid, kung nasa iyo ang lahat ng talino ng mundo, graduate ka ng UP, ng Harvard, graduate ka ng Ateneo, pero pag wala sa iyo ang Diyos, mahihirapan kang magkaroon ng tunay na tagumpay na may kapayapaan at kagalakan. Kaya ang pinipili ng Diyos, mga mangingisda, sila Pedro, pinipili ng Diyos, mga walang pinag-aralan, para pag nangyari ang kalooban ng Diyos, walang makapagmamalaki at walang magsasabi, sa talino ko nangyari ang magandang mga bagay sa aking paligid. No, kitang-kita natin, kaya tayo nagkaroon, kaya tayo guminhawa, kaya tayo nagtagumpay, dahil sa tulong na makapangyarihan nating Diyos na buhay. Kaya ako nagkabahay, kaya ako nagkasasakyan, kaya ako gumaling, kaya ako nabago, ay dahil sa pag-ibig at karunungan ng aking Diyos na buhay. Hallelujah! Nagulat si Joseph, nakita na lang niya yung sarili niya, binugbog siya. Sinong bumugbog sa kanya? Lord, bakit ako sinaktan? Hindi siya makakarating sa palasyo nang hindi niya dadaanan yon. Dumating ang pagkakataon, nakita niya yung sarili niya nasa malalim na balon na mabaho, masikip at madilim. Lord, ba't nandito ako? Anong ginagawa ko dito? Hindi niya mararating ang tugatog ng tagumpay hanggang hindi niya dadaanan ang balong malalim. Hindi niya mapupuntahan ang tugatog ng tagumpay na walang cross, na walang koronang tinik, sapagkat ang lahat ng mga kasawian, kasakitan na yan ay bahagi ng paghahanda upang maihanda ng Diyos ang puso ng mga taong itataas niya. That before He prepares the feet of somebody He chooses, He prepares the heart of that person. Sapagkat mahalaga sa Diyos ang puso ng kanyang pagpapalain, ng kanyang itataas, upang ang taong kanyang itinataas ay madali ring makaunawa sa kapwa niya tao na dumadaan sa paghihirap. Ang mga taong nakaranas ng paghihirap, ang mga taong madaling makaunawa, madaling tumulong, sapagkat alam na alam din niya ang nararanasan ng mga tao sa kasawian. Si Manny Pacquiao, isang subdivision ang pinatayo niyang bahay. Maraming tao ang binigyan niya ng sariling bahay at lupa. Bakit? Alam na alam niya ang pakaramdam ng walang bahay. Alam na alam niya ang pakaramdam ng walang makain. Alam na alam niya ang pakaramdam na talagang hindi malaman ang gagawin, mabuhay lamang. Mga kapatid, bahagi ang lahat ng yan. Preparasyon para sa magandang plano ng Diyos na buhay. Last verse, passage. Isaiah 43. Pero ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong lumikha sa iyo, O Israel. Huwag kang matakot dahil ililigtas kita. Kapatid, huwag kang matatakot sa kinalalagyan mo ngayon. Ililigtas ka ng Panginoon. Meron ka bang kagipitan ngayon? Meron ka bang kahigpitan? Huwag kang matatakot. Ililigtas ka ng Panginoon. Tinawag kita sa pangalan mo at ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa tubig, ako'y kasama mo. Kapag tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod. Kung dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. At ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, na iyong tagapagligtas. Palakpakan natin ng Diyos. And
to finish the story of Joseph. Napagbintangan siya, nakulong siya sa kasalanang hindi niya ginawa. Pero nagpatuloy siya sa pananampalataya. Nakulong siya 1 taon, 2 taon, 3 taon. At isang araw. Sabihin niyo, isang araw. Pinatawag siya ng hari. At yung araw na yon, naging prime minister si Joseph. Binigyan ng sariling palasyo, binigyan ng sariling sasakyan, binigyan ng sariling asawa, at nagkaroon ng napakagandang kalagayan sa buhay.